bagong utos ni Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng Diyos ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masama sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Naniniwala po ako na karamihan po sa atin dito ay meron ding mga kaibigan. Lahat po ba tayo dito ay may mga kaibigan? Pumalakpak nga ang mga may kaibigan. Lahat yan, papalakpak. No? Pero kung meron tayong kaibigan, naniniwala din po ako na karamihan sa atin ay may kaaway. Tama po ba? No? Dahil parte ho ng pakikipag-ugnayan, parte po ng ating pagkatao, na tayo ay masasabi natin na meron din tayo mga kaaway. Meron tayo mga taong hindi tayo nagkakaunawaan. Meron tayo minsan nasasaktan ng loob. Meron tayo minsan nakasasakit sa atin, nakagagawa ng mali sa atin. Sa madaling salita, kung ang bawat isa sa atin may kaibigan, nangangahulugan
parte ng buhay ng pagkatao natin, meron din tayong mga kaaway. Pero ang tanong, paano natin hinaharap ang ating mga kaaway? Sa mundo natin ngayon, hindi natatapos ang awayan. Hindi natatapos ang bangayan. Bakit? Dahil sa mundo natin ngayon, paano hinaharap ang kaaway? Kailangan makaganti. Kung sinaktan ka, dapat saktan mo din. Kung merong pinatay sa iyong pamilya, dapat meron ka ring patayin. Kung merong di magandang ginawa sa iyong buhay, dapat makagawa ka rin ng hindi maganda doon sa taong nakasakit sa iyo. Kaya nga hindi natatapos ang kaguluhan. Kaya hindi natatapos ang awayan. Kaya hindi natatapos ang bangayan dahil ang bawat isa sa atin gustong makaganti. Pero mga kapatid, sinasabi sa atin ni Jesus sa araw na ito, parte naman talaga ng buhay ng tao na may kaaway. Si Jesus sa kanyang pagmimisyon, marami din siyang nakabunggo. Sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan, marahil meron ding nasaktan si Jesus. Sa kanyang pagpapahayag patungkol sa turo ng Diyos, marahil merong mga taong hindi naunawaan ang kanyang mga turo at ang kanyang pananalita. Pero anong panawagan ng Panginoon? Hindi lang ikaw ay makaganti, kundi kapag ikaw ay may kaaway, dapat harapin mo siya ng isang Kristiyanong pamamaraan. At anong ibig sabihin ng isang Kristiyanong pamamaraan? Bilang isang Kristiyano, ikaw ay tinatawag na umibig at magmahal. Sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Mahalin mo ang mga taong hindi nakagawa ng mabuti sa iyo. Ang hindi sinabi ng Panginoon, gantihan mo. Bagkus, ang itinuturo ng Panginoon, mahalin mo. Dahil bilang isang Kristiyano, hindi dapat natin ugaling gumanti ng kasamaan laban sa kasamaan. Bagkus bilang isang Kristiyano, ang panawagan sa atin, kung meron mang hindi nakagawa ng mabuti sa atin, ano dapat ang ipapalit natin? Pagmamahal, kabutihan. Parang malungkot po kayo. Parang ayaw po ninyong tanggapin ang turo ng Panginoon. Pero mga kapatid, naniniwala din po ako na isa po ito sa pinakamahirap na turo ng Panginoon. Ito po ang pinakamahirap na gawin bilang mga Kristiyano. Dahil mahilig nga tayong gumanti, mahilig din tayong manakit. Pero paano natin magagawa ang bagay na ito? Kung sa puso natin, buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kung sa puso natin, buhay ang Diyos. Kung sa puso natin, buhay si Jesus. Tunay nga ang puso natin ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Kaya nga sa araw na ito mga kapatid, yan po yung isang bagay na magandang mapagnilayan po natin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Bakit nga ba ako tinawag na Kristiyano? Marahil ang sasabihin ng ilan, kasi Father, nabinyagan ako eh. Kasi Father, araw-araw ako nasa loob ng simbahan. Kasi Father, araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Pero magandang pagnilayan mga kapatid, Kristiyano ka, Katoliko ka, deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil marunong kang magmahal. At sa iyong pagmamahal, kahit anumang sakit ang ipagkaloob sa iyo, kahit anumang hirap ang ipagkaloob sa iyo, hindi ka gaganti ng kasamaan, kundi ang iyong pagkakaloob
ay puno ng kabutihan. Ang pagsasapuso, ang pagsasabuhay sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagiging isang tunay na Kristiyano. Pangalawang bagay, mga kapatid, sabi po dito sa ating Ebanghelyo, lahat ng sumusunod sa Panginoon, lalo higit sa lahat, kung ito'y mahirap, pero patuloy pa rin tayo nagsusumikap, merong laging ipagkakaloob na gantimpala ang Diyos. Sabi po doon sa ating Ebanghelyo, magpatawad kayo sa inyong mga kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. At kapag nagbigay ang Diyos, hindi lang po ito maliit, hindi lang po ito kakarampot. Bagkus kapag nagbigay ang Diyos, sabi po dito, hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang buhay natin ay puno ng pagpapala mula sa Diyos sa mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, huwag kang mag-alala dahil merong naghihintay na pagpapala mula sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang mga taong sumusunod sa turo ni Jesus ay kanyang pagpapalain, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo nakasakit ka ng kapwa mo, humingi ka ng tawad. At sa iyong paghingi ng tawad, tunay kang pagpapalain ng Diyos. Kapag ikaw ay may taong nakasakit sa iyo, patawarin mo. At sinisiguro ko po sa inyo, mga kapatid, ang buhay natin ay pagpapalain ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, may kasabihan po tayo sa Ingles, to forgive is to forget. Lagi nating sinasabi yan. Kapag nagpatawad ka, kalimutan mo na ang lahat. Pero siguro sa araw na ito, magandang pagnilayan, mga kapatid, na ang pagpapatawad ay hindi lamang pagkalimot, kundi ang pagpapatawad, ang pagmamahal, ay pagpapaalala. At anong pinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ibig sabihin, mga kapatid, bago tayo magpatawad, pinatawad na tayo ni Jesus. Bago pa tayong magmahal sa iba, una na tayong minahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ganun na lamang ang turo ni Jesus, pagsumikapan natin itong gawin, pagsumikapan natin itong tupdin, at tunay tayong pagpapalain, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Mga kapatid, lahat po tayo marahil may nakasamaan ng loob. Lahat po tayo marahil may mga kaaway. Pero lahat po tayo may kakayanan ding umibig. Hindi gagantihan ng kasamaan ang kasamaan, kundi ang gantihan, pag-ibig, at kabutihan. At ang mga taong gumagawa nito ay pagpapalain ng Diyos, pagpapalain ng mahal na pong Jesus Nazareno, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalala po sa atin na tayo pong lahat ay Kristiyano at Katoliko. At bilang isang Kristiyano, hindi lamang ito sa pangalan, hindi lamang ito ba sa isang relihiyon, bagkus bilang isang Kristiyano, panawagan sa atin ang kakayanang umibig, magmahal, kagaya ng pagmamahal ng mahal na pong Jesus
Nazareno. Amen.